Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Huwag maniwala. Di dapat batayan ang sabi ng sino-sino. Mas mabuting dumi tayo sa tao ko. Surit, diretsahin dito sa Diretsahan. Kasama si Hilary. Alas 10 hanggang sinong umaga. Ito na ang Spear Cyber TV. Ang programang tatalay sa mga nanunungkol sa hanay ng ating kapulisan, kasundaluhan at enforcement unit. Maging ang kulan sa lahat ng sangay ng maging nasyonal, pang-lokal man. Dito lang sa programang Public Servant sa Spear Cyber TV. Hydra Shield mask. Reveal a more radiant and youthful against the effects of exposure to environment stressors. The Luminesce mask. Certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere. And somewhere is in a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why I say, we don't remember days. We remember moments. Or that life itself can be many moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come celebrate your moments with us. Good morning mga kaibigan. Again mga kaibigan, good morning. Welcome sa ating palatuntunang Diretsahan. Ito po si Bay Hilario, makakasama nyo hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Today is August 6. August 6. At ang bilis talaga ng panahon. Pero babatiin din natin ito kasama natin dito. Alexa, good morning. Good morning. Today is National Underwear Day. I tell you to Yan po mga kaibigan si Alexa. Katuwaan na rito yan. Oh. Ngayon po mga kaibigan, ay ang bagyong si Hana medyo nananatili yung lakas habang tinatahak ang pakanluran ng bansa. Manaka-naka, nagdadala pa rin siya ng malakas sa mga pagulan. Nagdadala ng heavy rains. Kaya yung mga kababayan natin, mag-ingat po. No? Medyo delikado pa rin. Lalo-lalo na yung sa mga
Lalong-lalo na doon sa mga maliliit na sasakyan pandagat. Delikado. Yan pinapaalala natin nung isang araw pa. At yan naman ay nararanasan natin talaga at kinakailangan natin mag-ingat. Ang bagyong Sihana ay medyo siguro hanggang bukas. No? Sa makalawa, medyo kampante na tayo. No? Ngayon, uulitin ko ulit ang yung mga panawagan, paalala sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa mga gustong pumunta ng Hong Kong. Sa Hong Kong, napakadelikado ngayon. Oh. Kung maaari mga kababayan natin, huwag muna kayo magpunta ron. Kung maaari lang. At kung naando naman kayo, kung hindi mapipigilan, naka-schedule na kayo, mag-ingat po kayo. Hanggat maaari, huwag kayo magsusuot ng kulay puti o kulay itim. Napakadelikado. Oh. Magsuot na kayo ng ibang kulay. Pero pag nasa Hong Kong kayo, huwag kayo magsusuot ng mga kulay puti at kulay itim. Delikado po. Oh. Sa mga nangyayari ngayon sa Hong Kong, napakadelikado. Kabi-kabila ang protesta. Napakaraming mga lugar sa Hong Kong ngayon ang talaga nagpo-protesta. Tinututulan nila yung one system. Kasi sa Hong Kong kasi, simula nung ma-intriga yan ng Britanya sa Beijing, umiral pansamantala yung one country, two system. One country, two system. Ngayon po ay nagbabalak na ang Beijing na saklawin sila at impose ang isang palatuntunan na katulad ng sa mainland na tinututulan ng malakas, sinasalubong na malakas sa pagtutol ng mga taga Hong Kong. Kaya sa Hong Kong kaliwat kanan ng mga pagrarally ngayon. Kaliwat kanan ng mga pagrarally. At dahil dyan, nakapag-aalala ho, lalo-lalo na sa mga kababayan natin, na baka mamaya madamay kayo doon sa mga nagiging rally dyan, wag naman sana may mangyari at madamay ng mga Pilipino. Mag-ingat lang po tayo, no? Mag-ingat lang po tayo at nasa ganun kung mamamasyal man tayo, magawa natin yan ng masaya, tayo tiwasay, at hindi tayo masusubos, dadamay sa anumang mga kapahamakan. Delikado ko ngayon dyan sa Hong Kong, kaliwat kanan ng mga protesta. At pag kami siya, nagkakasakitan talaga. Talagang lumalaban sila Noong isang araw, talagang medyo matindi laban din talaga. Nagkakasakitan na. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo pag nandyan tayo sa Hong Kong. Magpapatuloy tayo mga kaibigan sa iba nating mga balita at pag-uusapan natin ang mga mainit na issue matapos ng ilang paalala. Usapin, talakayin, opinion, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Hindi dapat
batayan na sabi kung sino-sino. Mas puti, dumiretso tao nasa likod ng issue. Suri na, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, si Bay Hilario. As 10 hanggang alas 11 umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Okay mga kaibigan, nagbalik po tayo sa ating palatuntunan. Gaya ng sinabi ko, masama ho ang panahon ho. At si Hana ay nagdadala pa rin ng malakas sa hangin. At ang karagatan natin ay talaga namang hindi pa safe para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon, meron tayong mga kababayan talagang matitigas ang ulo, naglalayag pa rin. At yung isang pamilya nga dyan sa Guimaras, hindi lang nabigyan ng tamang impormasyon tungkol sa kalagayan ng kanilang mga kamag-anak na disgrasya, tumaob ang kanilang sinasakyang bangka dahil sa lakas ng alon. Nasabi lang yata ng Coast Guard na yung kanilang mga kamag-anak inaayakit na sa rescue level at ganon. Hindi pa naman nalalaman kung ano talagang nangyari. Akala nila ligtas yung kanilang mga kamag-anak. Ngayon pala, namatay doon sa trahedya. Dahil sa maling impormasyon na yun, itong pamilya, gusto pa maghabol ngayon. Gusto pa maghabol. Gustong idemanda Coast Guard dahil mali daw yung ibinigay na impormasyon sa kanila. Samantalang, ang Coast Guard, kapag kaganyang malakas ang alon at hindi safe maglayag sa dagat, nagbibigay ng babala, huwag muna kayong bumiyahe. Pero ito mga ito, matitigas ang ulo, pinipilit na magbiyahe kahit malakas ang hangin, tinataya yung kanilang mga buhay. Ngayon, nung may mangyari, gusto pa i-demanda Coast Guard. Huwag nang ganyan, At doon sa mga kababayan natin, pag kami mga advisory na talagang kinakailangan muna tayong to refrain from traveling pagka ganyang malalakas ang hangin, lalo na kung maliliit yung inyong mga bangka, huwag mo, sumunod muna kayo. Sumunod muna kayo. Huwag na kayo magpipilit. Pagkatapos pag kami nangyayari kung sino-sino sinisisi nyo Pag kami nangyayari kung sino sinisisi nyo. Wala. Ano ba magagawa ng Coast Guard pagka yung bangka maliliit, yung bangka, sinisiklot-siklot na ng alon sa dagat at tinaob? Walang magagawa yung mga yan. Kaya sa maagang panahon, ay nagbibigay na sila ng babala na kung maaari, huwag na kayo munang magbiyahe. Huwag muna kayo magbiyahe. Nagbibigay sila ng advisory. Pero sumunod tayo. Huwag matitigas ang ulo. Teka, wait. Hello? Saan to? Teka. Mami, ano to? Nagtatrabaho. Yun ang sinasabi ko. May tumawag, akala ko kung sino. Akala ko balita Ngayon pala papupuntahin ako doon sa kanila at pinakiklaim sa akin yung ayoko naman. Ganun mga kaibigan, mag-iingat tayo. Sumunod tayo sa mga advisory ng mga otoridad para sa ganon, makatiyak tayo sa ating kaligtasan. Ngayon naman, ay nakatutuwa naman. At ito palang si William Dar. Dati na ito naging acting secretary ng panahon ni Pangulong Erap. Ito magaling to Sa ilang pagkakataon, na-interview ko na ito sa radyo. At narinig ko maganda yung kanyang mga panukala para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Mabuti naman. At napag-alaman natin na siya na ngayon ang in-appoint ni Pangulong Digong bilang Secretary ng Department of Agriculture at ang bibigyan niya ng pagkakataon ay itong mga pagpapalago ng kita at kabuhayan ng mga magsasaka. Pero kung ang pagtutuunan lang mga kaibigan ay yung pagtatanim, tanim, ani, saka kasalukuyang kalagayan ng ating mga magsasaka, medyo mahihirapan si Secretary Dar dyan. Medyo mahihirapan. Lalong-lalo na ngayon, open
liberalize ang importasyon ng bigas. Pagka pag-uusapan natin ng bigas, mahihirapan. Para mapalago mo at mabigyan ng magandang pagkakataon sa buhay ang ating mga magsasaka, kailangan gumawa ka ng ibang gimmick. Kung kinakailangan gumawa ka ng mga project to add value to their products, yun ang gagawin para gumanda ang kita ng ating mga magsasaka. Pero kung mananatili lamang siya sa di umano yung mga pagpaparami ng ani, pero pagkatapos ay tuloy pa rin ang importasyon, mahihirapan makarecover ang ating mga magsasaka sa laki ng gastos ng mga input sa kanilang mga pagtatanim. Kaya yan sana mapag-aralang mabuti ni Secretary William Dar ang mga kaparaanan para nang sa ganon ay mabigyan ng benepisyo ang marami nating mga magsasaka. Pero, hindi lamang sa mga prutas, sa gulay o palay ang pinag-uusapan natin dito. Sa clouding ng Department of Agriculture, ang problema sa pagninyog, yung mga cocoa farmers. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, sa lahat ng sektor ng mga magsasaka, no, yung mga magsasaka ng niyog ang talagang yung mga cocoa farmers, ang dapat siguro mapagtuunan ng pansin. Alam niyo kung bakit? Masyadong mababa ang halaga ng kopra dito sa atin bansa. Ang dahilan niyan ay tinatalo sila ng presyo ng mga palm oil. Masyado yata feedback natin. Tinatalo sila ng presyo ng palm oil. At meron pa rin tayong mga balita na di umano, ito mga palm oil na to, ini-smuggle dito sa Pilipinas nang gagaling ng Malaysia. Secretary Dar, baka po pwedeng matignan nyo yung mga bagay na yan sapagkat maraming dumadaig sa ating mga magsasaka ng niyog. Sila ang masyadong naagrabyado at napakahina ng presyo ng kopra dito sa ating bansa. Nahihirapan po ang ating mga magsasaka pagdating dyan. Kaya sana po makita yan. At yung pamunuan ng PCA, yung Philippine Coconut Authority, sana ma-overall yan. Napakarami yung mga loko dyan na nakaupo. Napakarami yung mga loko ang mga nakaupo dyan at hindi binibigyan ng benepisyo, proteksyon yung ating mga magsasaka ng niyog. Napakaraming anomalya dyan. Kaya sana yun din na makita ng ating Pangulo at ni Secretary William Dar na magpagtuunan ng pansin para mabago ang takbo dyan sa ayensyang yan at patuloy na mapaunlad pa ang ating industriya sa pagninyog. Alam nyo, ang laki-laki ng usapin dyan nandiyan yung Coco Levy Fund na nagdesisyon naman ang Malacanang na hindi naman talaga ibibigay yan sa mga magsasaka. Individual distribution, wala po yun. Kundi bagkos gagamitin ng pera para sa pagpapaunlad ng industriya. Kung pauunlad rin ang industriya ng pagninyog, sana wala na tayong makakitang bakanteng lote dito sa Pilipinas. Sana lahat mataniman na. Yung mga niyugan, makikita nyo, natutuyo yung mga yung mga niyog. Natutuyo. Hindi na papalitan. Pinuputol ang mga niyog. At ginagawa ko lumber. Sana yan makikita mabuti yan. Makikita mabuti. Ang dami-daming gumagawa niya. Ngayon, kung kinakailangan naman na talagang magtanim na ng ibang mga uri ng pananim, lalong-lalo na yung ako nakita ko sa Vietnam, yung dragon fruit. Maraming kumikita sa pagtatanim ng dragon fruit.
At kung mabibigyan ng pagkakataon, matuturuan ng ating mga kababayan na makapagtanim yan, baka gumanda ang buhay nila. Hindi lamang naman siguro gaganda ang buhay nila sa pamamagitan ng pagtatanim ng niyog. Ang niyog, pagka tinanim mo, tatagal ng buhay niya ng mga 20 taon mahigit pa. Yung iba nga, 35 taon Every 45 days, aanihan mo yan. Pipitasan mo ng niyog. Ang nangyayari naman, yung mga magsasaka natin, nakanganga na lang, iniintay ng panahon na mag-aani, mga ngalawit. In between, ng 45 days, kapag ka nakaani na, another 45 days, they will wait. Wala namang ginagawa. Sana mabigyan ng pagkakataon ng ating mga magsasaka ng niyog na kung hindi mga ngalawit at hindi pa pipitasin yung mga niyog, meron sila mga ibang pinagkakabalaan na pagkakakitaan sa ganyang bagay, sana pumasok ang Department of Agriculture. Sana po sa ganyang bagay, pumasok ang Department of Agriculture. Para sa ganun, mahikayat yung mga kababayan natin na magtanim ng iba pa. Gumawa ng iba pa mga bagay. Kung maaari, pag-aralan ng ilang mga teknolohiya para madagdagan ang value ng mga niyog. Alam niyo, sa ibang bansa sa totoo lang, kung medyo malisyoso mga sa Indonesia lang Walang parte ng puno ng niyog ang hindi nila nagagawang produkto. Ultimo dahon. Ultimo yung buto ng dahon. Nagagawa nila ng lahat ng mga kaparanan, mga disenyo, marami silang natututuan para pakinabangan ang puno ng niyog. Kaya nga kung tawagin yung puno ng niyog, sa totoo lang Tree of Life. Napakarami ho mga bagay na magagawa mula sa puno ng niyog. Kaya sana, yung mga kinauukulan ng ating mga otoridad, lalong-lalo na ang Department of Agriculture, ay mabigyan naman ng pagkakataon at maturuan ang marami nating mga kababayan. Marami sa kanila, walang Hindi nabibigyan ng assistance. Hindi natuturuan. Mga walang alam. Nananatiling alam lang yung mga lawit ng niyog. Pero sa ibang bagay, bukod sa pangalawit, wala na silang ibang napag-uukulan ng panahon sa mga malalayong probinsya. Kung makakapasok dyan, magkaroon man lamang ng, ang tawag dito, Joshua, yung outreach program. Outreach program ang Department of Agriculture to reach our cocoa farmers para mabigyan ng panibagong mga kaalaman bukod sa pagtatanim at pag-aani ng niyog, baka gumanda buhay nila. Gaganda ang buhay. Magkakaroon sila ng pagkakataon para sa magandang buhay. Kasi, kaya ko naman sinasabi yon ay sapagkat yung pagkakaroon ng magandang buhay, isang paraan yan para patayin mo ang insurgency. Habang ang mga kababayan natin sa kanayunan nakakaranas ng kahirapan, napakadaling turuan yan o hikayatin para sumama sa kaiba-kaiba yung ideolohiya. Lalong-lalo na yung ideolohiya ng mga taong lumalaban sa pamahalaan. Habang nararamdaman nila ang kalam ng kanilang mga sikmura, madali silang mahikayat sa mga di umunoy pangakong pagbabago ng mga kumakalaban sa pamahalaan. At dahil sa kahirapan na yan, madali silang mahikayat, wala silang kamalay-malay na pagka sila'y naakit ng mga lumalaban sa pamahalaan, ang dulo ng kanilang mga paniniwalaan na yan, puro kamatayan. Kaya sana naman, ito namang si taga Valenzuela yan si Secretary Dar, pero yan tubong bigan Ilocos Sur. At yan ay para siyang isang scientifico when it comes to agriculture. Kaya
Sana lahat ng kaalaman niya ay magaganda niyang panukala at hikain para sa mga magsasaka magkaroon ng katuparan at masuportahan ng Malacanang. Sana po, lalong-lalo na yung mga magsasaka ng niyog, makatikim ng mga benepisyo na manggagalang sa Department of Agriculture. Magpapatuloy tayo mga kaibigan matapos lang ilang paalala. The Lumis Hydra Shield Mask helps feel a more radiant and youthful complexion and effective exposure to rare licorice. The Luminescent Bleach. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang diretsahan at gusto kong balikan yung mga issue na pinag-usapan natin noong mga nakaraang araw tungkol dito sa PCSO. Alam naman natin mga kababayan na yung PCSO pansamantala sinuspindi ni Pangulong Digong yung operasyon pati na ng loto. Pero after sometimes, after ilang araw lang ba yun? 4 days lang yata. No? Binalik po ang operasyon ng loto. Pero sa pagbabalik po ng operasyon ng loto, hindi po kasama sa ibinalik sa operasyon yung operasyon ng STL, yung Small Town Lottery, at saka yung mga tinatawag na peryahan ng bayan. On the ground na di umano, ayon sa Pangulo, ay yung daw pera ng mga STL at saka perya ng bayan, bago ma-remit sa gobyerno, ang dami na munang ninanakaw. Punong-puno ng nakawan. Maniwala kayo. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman doon sa bago i-remit yung pera ng STL. Hindi ho. Ang nangyayari ho sa STL, sa operasyon pa lang, punong-puno na ng katiwalian doon. Ang may diferensya ho dyan, yung mga operator. Ang meron diferensya dyan, mga operator. Ginagawa nilang illegal yung operasyon ng Small Town Lottery. Ibinabalik nila sa operasyon ng wedding. Yan. Ang ire-report nilang benta ng STL, napakaliit lang. At yon ang pagkukunan ng para mapupunta sa gobyerno.
Hindi ho totoo na legal ang operasyon, pero ninanakaw ho bago i-remit yung pera. Hindi ho. Sa operasyon pa lang ho, may illegal na dyan. Illegal na ho ang operasyon. Ngayon ho, pagka inuhuli ng pulis yan, ang ibabarandra nila, legal yung kanilang operasyon, STL. Pero totoo, ang operasyon nila, wetting. Wetting ho. Ngayon, ang tanong ganito, kapag inuhuli ba ng pulis yan, alam ba ng pulis na illegal ang ginagawa nilang operasyon ng STL? Alam mo nila yon. Alam mo nila yon. At yan o mga yan, hindi ba kapag o-operate illegally ng STL o ng wetting, yung kasing STL, legal yun eh. Yung pagka yun ang gagamitin mo sa operasyon. Pero hindi ho nila ginagamit yun. Ginagawa nilang operasyon ng wetting. Pag inuhuli na lang nila, ipoporma nila, STL yun. So nagkaroon lang sila ng dahilan, no? Para makapagtago, makapagkuble. Pero sa simula pa, ang operasyon na nila, wetting. Ngayon ganito, bakit ho napapayagan yan na makapag-operate? Yan humihingi ng permiso sa gobernador. Humihingi ng permiso sa mga mayor. Yung gobernador, kakausapin na mga mayor. Ang operator ng wetting, kakausapin na provincial director. O hindi provincial director, regional director ang kakausapin. Kaya sa pulis ho, pinagagawa yung pagiging regional director. Dahil yan, kinakausap ng mga operator ng wetting. Pagkatapos yan, pupunta sa provincial director. Kaya naman yung gobernador, kapag pipili ng magiging provincial director ng PNP, ang iniisip niya, teka muna, ka-frequency ko ba to? Kaulam ko ba to? Sasabihin naman nila. Kaulam ang ibig sabihin. Kasapakat ko ba to? Pwede ko bang maging kaalyado pagdating sa operasyon ng wetting? Alam na mga pulis yun. Pero hindi na hinuhuli. Kaya siguro dapat makakita ng Pangulo. Alisin mo na yung wetting, yung STL. Alisin mo na yung STL. Kung hindi mo alisin, pag-ibayuhin ang kampanya laban sa wetting, sapagkat ang nakikinabang lang sa wetting, hindi ho mga taga-PCS o lang. Mali ho yun, tingin ko. Ang nakikinabang ho sa wetting, police, local executives, congressman, yun ho ang nakikinabang dyan. Sa maniwala kayo, sa hindi. Sa Quezon lang, meron ako kilala dating congressman, bumabali pa Nagkakautang-utang pa rin sa operator. Kitsaring magbuhos. Sabihin ko ng diretsa kung sino operator dyan. Sinong Kati Waldas. Kati Waldas. Katiwala ni Charing magbuhos dyan. Si Bangos. Yung Chewy ni Alden Richard. You know. Kilala ko. Pero siyempre, wala namang kinalaman yung artista ron. Ang tauhan siya. Yung si Bangos, tauhan ni Charing Magbuhos. Ngayon, si Charing Magbuhos, nag-retire na yata. Balita ko. At nagpapatakbo yung mga anak na. Pero illegal pa rin ang operasyon ng wetting dyan sa buong probinsya ng Quezon. At sa Southern Tagalog. Alam nyo, magtataka kayo, matutuwa kayo. Dumadaan pa sa bidding yan. Oo. Dumadaan pa sa bidding yan. Kung sino papayagan ng gobernador. Kaya dyan sa Quezon, laki na nagiging pera ng gobernador dyan pagdating sa illegal na operasyon ng wetting. Ang mga polis, hindi kumikimo. Kasi baka sipakin siya ng gobernador
Hanggang may problema sa ganyan, yung mga kapakapangyarihan ng local executives para sa pag-appoint sa mga polis. Hindi ho mawawala illegal dyan. Nagsasabwatan ho yan. Kaya ang mangyayari, kokonti lang ang napupunta sa PCSO. Titirahin pa ng mga empleyado ng PCSO. Ang laki talaga nang nawawala. Walang nangyayari. Ganon din ang perya ng bayan. Ganon din ang perya ng bayan. Kaya nakakalungkot to mga kaibigan na sa ganitong mga pagkakataon, pagka may mga kababayan tayo na lumalapit ngayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, wala silang maibigay na tulong. Kulang na sila sa pera. Hindi na sila nakapagbibigay ng mga medical assistance. Napakalimitado na ho. Bakit to? Kasi wala namang pumapasok. Bakit may papasok? Ang ginagawang operasyon sa labas, illegal ang operasyon. Kaya ang nakikinabang dyan, gobernador, congressman, mayor, regional director ng police, provincial director, at saka mga hepe ng police. Yung mga nasa ibaba nun, wala ho yun. Inaambunan lang ng mga hepe-hepe yun. Yung mga pulis. Pero ang mga pulis, hindi ho makakilos yan. Hanggang walang blessing ang nasa itaas. Kaya ho, sa totoo lang, yung operasyon na yan mga kaibigan, pinapaliwanag namin sa inyo. At saka sa mga taong bayan, sa mga kababayan natin. Karamihan sa mga katwiran ng ating mga kababayan, hindi ko naman kailangan itong 5 piso na to Hindi ko kailangan. Ibabakasakali ko na lang. Kahit matalo, okay na yon. Hindi ko naman kailangan itong 20 pesos na ito. Sobra naman to sa kailangan ko. Kaya ibabakasakali ko na lang. Pag tumama ako, masaya ako, marami akong pera. Pag natalo, okay lang. Ganyan o nagiging attitude ng marami sa ating mga kababayan. At yan ang itinuturo ng bisyong ng pagsusugal. Yung umasa sa swerte. Yung umasa sa swerte. Kaya sila nananatiling mahirap. Kasi umaasa sila doon. Pero pagka binigyan mo naman ng panalo yan, ibabalik lang uli nila sa pagtataya. Umiikot lang ang buhay sa ganon. Kasi yung mga kampanya, yung mga outreach program ng gobyerno to help people alleviated from poverty, wala rin. Walang dumarating mula sa gobyerno. Ang nanggagaling sa gobyerno at naririnig nila, mga pangakong hungkag. Mga pangako, magkakaroon na tayo ng ganon, magkakaroon na tayo ng ganito, ikakampanya natin to para matulungan, magkakaroon tayo ng organic farming, yan, para matulungan natin ang ating mga kababayan, maitaas ang kanilang antas ng buhay. Pero tignan nyo yung mga proyekto. Tignan nyo yung mga proyekto. Maglalaan ng 1, 2, hanggang 5 hektarya. Malaki pa ho yun. Malaki na ho yun. Dito makabuunlad ng mga buhay ng mga kababayan natin. 5 hektarya, ang pinaasa mo, isang buong probinsya. Paano yun? At pagkatapos ng ganun, hindi na magtutuloy-tuloy sa ibang mga lugar yon. Wala na. Gagawa lang ng isang pilot project. Pagkatapos, wala na. Kaya walang napapala. Hindi naniniwala ang marami nating mga kababayan. Ito naman, pumapasok itong 4-piece. Para bigyan ng konsuelo de bobo yung mga kababayan natin. Pumapasok ngayon ng 4-piece. Tuwan-tuwa naman itong mga nasa line agencies ng gobyerno, itong 4-piece. At tuwan-tuwa din ang mga barangay camp. Alam niyo ba kung bakit? Magkakasapakat sila.
niyayari nila yung 4-piece. Hindi naman totoo na narating niya yung mga talagang dapat na makinabang dyan. Kundi dumadaan niya sa palakasan lang. Meron nga ito teacher nagtuturo sa paaralan. Sumusweldo, tumatanggap din ng 4-piece. Bakit? Malakas sa barangay Yung iba may mga trabaho, nag-aaral ang mga anak sa magagandang paaralan, tumatanggap din ng 4-piece. Meron nga akong kaibigan, hindi ko naman kaibigan yon. Kakilala. Dati, ang pagbibigay ng 4-piece, personal, dala-dala nila. Sako-sako yung perang dala nila. Maniwala ka, kung umitan yung 4-piece, mga mahina na 200,000 Inuumitan yung pera. At pagkatapos hindi naman napamigay sa mga kinaukulan yung mga pera. Pagdating dito, kumpleto sa liquidation, may mga pirma. Ganyan lang winawalang yan ang pera ng taong bayan Ganyan lang Kaya tayo, hindi tayo tumitigil na kahit paulit-ulit tayo nagsasalita. Patuloy natin pinapaalala sa kanila yung mga nagiging bunga. Ano epekto ng mga proyektong yan ng gobyerno. Dapat siguro, hindi na magkaroon yan, yung 4-piece yan. Binigay lang ng mga Aquino yan yung 4-piece na yan. Para bigyan ng konsuelo di bobo, hindi na kumibo yung mga mahihirap. Dahil sa mga malawakang nakawan sa gobyerno, inaambunan sila ng pakonti-konti. Pero nagtutuloy-tuloy pa rin ngayon Na dapat, kung nabago administrasyon, nakita mali yun, dapat itinigil. Pero hindi, ginagamit pa rin nila yung sistema. Kaya ngayon sa DSWD, when it comes to 4-piece, sa Department of Agriculture, when it comes to agricultural projects for the farmers, wala, puro umpisa lang. Puro pabalat bunga lang. Hindi talaga nakakarating doon sa karamihan. Kaya nangyayari, marami pa rin dumadaing sa ating mga kababayan. Ang sasabihin nila, hindi nila nararamdaman yung mga proyektong iyan ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman. Alalahanin nyo, 2019, 3.7 trillion ang naaprobahan ng Kongreso. Mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso. 3.757 trillion pesos ang pondo inaprobahan. Okay, gumagana na ngayon. Ngayon ay 2019. Susunod 2020. Alam nyo ba ang inaprobahan ng Malacanang para isubite sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso? 4.1 trillion. Saksakan ng daming saksakan ng daming pera. At di para matugunan yung mga proyekto ng mga ambitious project ng gobyerno na build. At di nangangako na yung ilang mga sektor, yung mga edukasyon, agrikultura, ay madadagdagan ang pondo, mamodernize pa ang militar. Pero mga kaibigan, sana totoong makarating sa mga kababayan natin yung mga proyektong yan. Yung mga pera na yan. Alalahanin nyo, pinibigyan ko lang ng din ngayon. Sa 2020, ang isinusumite ng Malacanang sa Kongreso is 4.1 trillion pesos. Wala na yung 3, nasa 4 na. Wala na yung 3, nasa 4 na. Ngayon yung mga ambisyosong mga ganyan, na budget, na plano ng Malacanang, kapag hindi naman matutugunan yan ng BIR,
ng customs na kung saan puro pagnanakaw ang ginagawa. Ang BIR na ngayon ay patuloy, bagamat medyo naghihigpit sila, patuloy pa rin ang pagtanggap ng lagay ng mga examiner, ng mga RDO, ng mga supervisor. Kapag hindi mo mapupunuan yan, matatakpan yung pondo, yung plano na yan, na 4.1 trillion pesos ang mangyayari dyan. Ang pamahalaan, patuloy na uutang. Patuloy na uutang. Patuloy na uutang. At bandang uli, ang kawawa, si Juan de la Cruz. Patuloy po tayo mga kaibigan, magpapaalala muna. Luminous Hydra Shield Mask helps For better reveal a more radiant youth healthier against the effects of exposure and to people like environmental aggressors. The luminescently maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid mula sa Spear Cyber TV. You want to spread out a very small amount, flip the lid over, and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. Tapping a very thin layer on her skin, but you want it about 10 or 15% down. Do not rub all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... You haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? How long has it been? What do you see? What are you thinking? Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan, Derechahan. Ito pa rin si Bahay Hilario kasama nyo. At gaya nga ng pinag-uusapan natin, no? Sa ganitong party ko naaalala yung mga party list eh. Oh. Sana mga party list, napagdidinig ko ngayon, ang mga pinag-uusapan, alignment, sa political alignment, sino magiging opisyal sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ultimo itong panganak ng Pangulo. Si Paulo ba yun? Si Paulo, ginawang Deputy Speaker. Ngayon ang pinag-uusapan sa Kongreso, yung mga political alignment. Puro politika pinag-uusapan, mga kaibigan. Pero yung pag-usapan para sa kapakanan ng mga mahirap, lalong-lalo na ng mga magsasaka, wala. Wala. Ngayon, itong Makabayan Black, nagpapasa na naman ng yung Security of Tenure Bill. Wala namang kwenta yun eh. Ano Security of Tenure Bill ang pinagsasabi nyo? Pwede siguro yan sa gobyerno. Binito na ng Pangulo eh. Kung ano-ano mga pinagagawa. Pero wala tayong naririnig talagang mga kampanya
na talaga magbibigay ng proteksyon para sa mahirap. Magbibigay ng pagkakataon sa mahirap para gumanda buhay. Wala eh. Hindi naman natin sinasabing payamanin na yung mahirap eh. Dahil talaga namang ang sistema natin sa lipunan na to, maging sa edukasyon, ang mga mahirap, nakaprograma na, kahit ang mga kabataan, nakaprograma ng maging mahirap. Parang siguro hindi kayo maniniwala sa akin. Ano? Ang sistema ng lipunan natin ngayon, sa pamamagitan ng mga nagpapatakbo ng ating ekonomiya, ang mga kabataan ngayon, pinag-aaral, binibigyan ng libre ng edukasyon, pero pinoprograma sila ng gobyerno na maging mahirap. Totoo yan. At kung mayroong mga tututol sa akin sa sinasabing yan, I am open for discussion para pabulaanan nyo yan. Kitang-kita natin. Kitang-kita natin. Sa sistema ngayon ng ating lipunan, hindi na binibigyan ng pagkakataon yung mahirap. Ang lahat na lang ng mga panukala ng pamahalaan, hindi pumapabor sa mahirap. Pero kung ipangalantakan nila, binibigyan nila ng proteksyon ng mahirap, ang pera ng taong bayan para maramdaman daw ng mahirap. Pero sa implementasyon, yung totoo, pagka ginagawa na, wala eh. Idinidisenyo lang nila, maging ang ating mga kabataan sa ngayon na maging mahirap. Maging alipin sa corporate world. Totohanan bang ang gobyerno ngayon ay ikinakampanya ang entrepreneurship? Hindi, puro pabalat buong lang. Hindi pabalat bunga lang. Bagamat ngayon ang DTI nagsasabi na nagbibigay sila ng pagkakataon para sa mga gustong magnegosyo at sila'y nakahanda magpautang. Pero yung pondo na yun na inilaan, kapirasong pondo lang yun. At pag yun ay naubos, wala na. Kumbaga yun ay perang hindi nila kailangan, handa nilang itapon. Alam niyo kung bakit? Magandang propaganda yon, itinutulong sa mga maliliit na gustong magnegosyo. Pero hindi nila tinuturuan ang taong bayan na mabago ang kanilang mga attitude tungkol sa pag-utang. Kasi pagka ang gobyerno nagpautang, ang nararamdaman ng mga kababayan natin, dole out lang yan. Pwedeng hindi bayaran. Kasi hindi naman sila hahabulin. Pero pagka hindi na sila nagbayad ng utang, kahit pautangan sila ng DTI, hindi sila nakakaaw sa hirap dahil, bakit? Kasi ang talagang magpapaangat ng buhay mo, yung attitude mo towards money. Yun ang totoo doon. Yun ang magpapabago ng buhay mo. Yung attitude mo towards money. Pero hindi mo nagtuturo ng ganyan ng gobyerno. Basta uumanga ka ng pautang. Ganon. Malaking propaganda na sa kanila yon. Na magtatakpan na nila yung kanilang malaking kakulangan sa mga ginagawa nila sa gobyerno. Ang tao pansamantala naramdaman, binigyan ika kami ng tulong ng gobyerno. Pero totoo, lahat yan, puro diskarte lang para maidisenyo ang buhay nyo na maging mahirap. Bakit? Hindi kayo tinuturuan ng totoo eh. Hindi ho tayo tinuturuan ng totoo. Yan ho, kahit ako kaharap ng mga opisyal ng gobyerno, yan ang diretsa at personal na sinasabi ko sa kanila. Bagamat may pagkakataon na pinatatahimik nila ako, iniiwas silang pag-usapan yung mga bagay na to, paulit-ulit din naman ako. Kaya pagka minsan ayaw na nila ako imbitahan eh. Kasi dinidiretsa ko ng ganito. Pero, hindi naman nasa gobyerno na may kasalanan yan. Kayo mga kababayan na may kasalanan yan. Kailan pa mababago ang ating attitude towards money? Kailan pa?
pagka dumating na yung panahon na ang gobyerno lubog na sa utang. At pagka hindi nakabayad yan, mauobligang magtipid. Baka ang budget na mga buwis na binabayad ng tao, pambayad na lang sa utang. Yung para sa taong bayan, wala na. Hihintayin nyo ba yun? Hindi ba tayo kikilos? Hindi ba tayo magbabago? Hihintayin pa natin yung pagkakataon? Baka akala nyo yung inuutang ng gobyerno na yan, walang kapalit yan. Dadating ang panahon na ultimo mangyayamang para sa atin, makukuha nila kapag tayo mismo, hindi natin tinulungan ang ating mga sarili. Yun lang mga biniiwan ko makasalita, mga kaibigan. Sapagkat yan ang nakikita kong ginagawa ng pamahalaan ngayon. Nitong 2019, 3.7 trillion. Sa 2020, mga kaibigan, ang inihingi ng pamahalaan ngayon ay 4.1 trillion pesos. Mga kaibigan, matindi ho yan. Napakaraming pera yan. Na kung hindi naman matutugunan ng mga sources ng income ng gobyerno, andyan ang Bureau of Internal Revenue, nandyan ang Customs, nandyan ang government-owned and controlled corporations. Kapag hindi yan natugunan ng mga sources ng income ng gobyerno, mga kaibigan, walang magagawa. Mapipilitan na naman ng gobyernong umutang. Ang masama nito, kapag kaya mga inuutang na yan, hindi naman nalalagay sa tamang paglagyan at dinanakaw pa rin dahil gumagana pa rin ang anomalya sa ating pamahalaan, lulubog tayo. Patuloy tayong makakaranas ng kahirapan. Kaya, ang unang-una kong tinatawagan ng pansin yan, kayo mga kababayan, kayo, sa atin unang-unang dapat mag-ugat ang pagbabago. Pagkatapos punahin natin sila. Upang sa ganun yung tamang paglilingkod, tamang serbisyo, tamang oportunidad, maipagkaloob sa taong bayan. Isipin mo mga kaibigan, hindi ako sa nag-aano. Yung mga malalaking pagkakakitaan dito sa Pilipinas, hindi mga Pilipino nakikinabang. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Edukasyon. Mga utilities. Ang utilities, andyan ang telepono, andyan ang tubig, andyan ang kuryente. Sino may may-ari ng operator yan? Hindi naman si Manny Pangilinan. Hindi naman siya. Siya ay dami ng totoong may-ari. Kasapakat pa nga nila nung araw dyan si Albert Del Rosario. Pagdating sa mga highway, sa mga kalsada, yung mga road networks natin. Ang SSS nga para makapag-generate ng malaking income, hindi nila bigyan ng pagkakataon doon. Ibinibigay nila sa mga mayamang mamumuhunan. Alam niyo ba, nagpapatakbo sa mga malalaking pinagkakakitaan dito sa Pilipinas? Hindi Pilipino. Kahit yan si Manny Pangilinan, ang nire-representa niyan, Salim Group of Companies. Pag-aari ng Anthony Salim na isang Indonesian. Ang nakikinabang sa atin dito, mga dayuhan. Mga dayuhan. Pero ito kahit yung mga masigaw na sigaw sa mga lansangan, para antigin at kalampagin ang ating pamahalaan, hindi nila pinapansin yan. Bakit?
baka naman sa kanila nang gagaling ang pondo ng mga nagrarally. Para kalampagin ng gobyerno magulo. Habang sila pinagsasamantalahan nila ang malaking pagkakakitaan dito sa Pilipinas. Ang masama pa niyan, mga estudyante mismong pinag-aaral ng pamahalaan ang ginagamit ng mga mayayamang yon para sirain ang ating bayan. Well, mga kaibigan, ito diretsahan lang tayo. Walang paligoy-ligoy kasi dapat eh. Sinasabi natin ang diretsahan yan. At kung sana, sa pamamagitan ng ganitong mga pahayag, ay maisip natin. Kung mawala tayo doon sa papel na pinaglalaroan tayo, pinagsasamantalahan. Kung mawala tayo dyan, pagka nakakawala tayo dyan, may pagkakataon tayong umunlad. Pero yung ginagawa nila ngayon, wala tayong pagkakataong umunlad dyan. Lahat yan, ginagawa lang nilang malaking pagtatakip sa kanilang mga malaking pagkukulang sa taong bayan. Well, wala na po tayong oras mga kaibigan. Mali, magbabalik na lang ulit tayo bukas sa ating palatuntunang diretsahan. Pansamantala, nagpapaalam po ako. Bye, Hilario po. Mabuhay po kayo. Usapin, talakin, opinyon, lilit kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Site TV. Huwag maniwala sabi-sabi. Patayan ng pinang sino-sino. Mas mabuti, dumire tayo sa tao sa likod ng isip. Suriin natin, pag-usapan, diretsa, tama si Bay Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ito lang sa Spear Timer TV.